Ang mga bisita namin, mga Bible study, pasimulan po natin ang ating pagpupulong sa umagang ito sa pamagitan ng pag-awit. Pasuyo po kung nasa kalagayan kayo, magsitayo po tayo para sa kapulian ng Diyos na Jehovah habang inaawit natin ang awit 126. Isang kagalakan na makapakinig na isang napapanahong paksa sa umagang ito. Ang paksa niya ay manatiling gising. Bakit at papaano? Ulitin ko, ang kanyang paksa ay manatiling gising. Bakit at paano? Papayag ito ng ating inayahan tagapagsalita mula pa sa Pangarap Congregation, Quezon City. Siya ay si Brother Enan Panya. Pasuyo po, Brother Panya. Handa na kaming makinig. Sino sa inyo mga kapatid yung nasubukan ng magpuyat? Manatiling gising mula gabi hanggang umaga. Marahil meron kayong mahal sa buhay na may sakit, binabantayan ninyo. O di kaya yung trabaho ninyo ay graveyard shift. O meron kayong hinihintay na dumating sa magdamag. Ngayon, pagsapit ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw, ano yung nararamdaman ninyo? Hindi ba sobrang nakakaantok? Bakit? Kasi yung oras na yun yung kahimbingan ng tulog ng mga tao. Yun yung pinakamadilim na part ng gabi. Dulong bahagi na at malapit ng sumikat ang araw. Ganyan na ganyan yung panahong kinabubuhayan natin ngayon sa sanlibutan ito. Napakahimbing ng tulog ng mga tao sa espiritual. Nandun na tayo sa pinakamadilim na part o sa diwa ay pinakamasamang panahon sa mga huling araw. Dulong bahagi na din at malapit na yung araw ni Jehovah. Bueno, ano yung basihan natin na nabubuhay na tayo sa panahong yun? Meron dalawa. Ang ebidensya natin, una, yung binanggit na hula ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24, 3, 7 at verse 8. Ano yun? Ito yung tungkol sa mga digmaan na matunog ngayon sa balita. Andyan din yung tagutom, likas na mga sakuna na napapansin natin sa paglipas ng panahon,
padalas na nangyayari ang mga bagay na to. Pangalawa ay yung binanggit ni Apostol Pablo na ugali ng mga tao sa panahong ito. Nakaulat ito sa 2 Timoteo 3, 1 hanggang 5. Yung masasamang ugali ng mga tao. At obvious dyan na nakikita natin ay yung pagiging makasarili nila. Mabangis o marahas. Maibigin sa kaluguran o mahilig silang magsaya at mga hindi tapat. Kaya ikinumpara ng ating Panginoong Yesus yung panahon natin ngayon sa panahon noon ni Noe. Bakit? Ano ba yung pagkakapareho? Pansinin dun sa pakisuyo sa inyong mga Biblia, tingnan natin yung ulat ng Mateo 24 sa verse 38. Mateo 24 verse 38. Hindi binanggit ni Jesus diyan yung tungkol sa karahasan. Hindi niya sinabi na kung paanong mararahas yung panahon ng mga tao nung panahon ni Noe, ganun din karahas yung mga tao sa mga huling araw. Kundi ang sinabi niya, abala sila sa pagkain, pag-inom, at pag-aasawa. Masama ba yung mga bagay na yun? Hindi naman kasi kahit tayong mga lingkod ni Jehovah, kumakain tayo, umiinom, nag-aasawa pa nga. Pero ang problema, imbis na pakinggan nila yung babala ni Noe tungkol sa baha, naging abala sila sa mga bagay na ito. Ito yung naging focus nila. Kaya dun sa verse 39, kung mapapansin nyo, sabi, hindi sila nagbigay pansin. Ganyan din ba yung mga tao sa panahon natin ngayon? Oo, no? Hindi naman lahat, pero karamihan sa kanila ay walang panahon, hindi nakikinig. Ang ilan nga, baka narinig nyo na rin to yung nakaulat sa 2 Pedro chapter 3 verse 4. Ang tagal na ninyong sinasabi yan tungkol sa pagdating ng araw ni Jehovah, hindi naman dumadating. Kaya ano yung malinaw? Malinaw sa atin na mahimbing yung pagkakatulog nila sa spiritual. Wala silang panahon para kilalanin si Jehovah. Kaya ano yung paalala sa atin bilang mga Kristiyano? Paisuyo sa inyong mga Biblia sa 1 Tesalonica 5 sa verse 6. 1 Tesalonica 5:6. Kaya huwag na tayong matulog gaya ng ginagawa ng iba, kundi manatili tayong gising at alerto. Gising at alerto. Ngayon tayo bilang mga Kristiyano sa mga huling araw na ito, ano ba yung binabantayan natin at hinihintay dumating? Binabantayan natin yung ating espiritualidad. Abala tayo sa pagkuha ng kaalaman mula kay Jehovah at sa paglilingkod sa Kanya habang hinihintay nating dumating ang Kanyang araw. Pero alam natin na hindi ito madali. Bakit? Kasi gaya nung paghahalimbawa natin kanina, tayo ay nasa 2 to 4 a.m. na ng madaling araw. Mahirap ng manatiling gising. Kailangan natin labanan yung spiritual na pagkaantok. At kahit si Satanas, alam niya na napakalapit na ng araw ni Jehovah, kaya masipag siya sa pagkontrol sa sistemang ito para mawala yung mga tao sa focus. Para hindi nila, mabingi sila doon sa mabuting balita. At sino yung pangunahing target ni Satanas? O ang bawat isa sa atin na naglilingkod kay Jehovah at kumikilala sa Kanya. Kaya binabalaan tayo ng ating Panginoong Yesus sa mga bagay na pwedeng gumambala sa atin. Muli, pakisuyo sa inyong mga Biblia, ating tingnan ang sinabi niya sa Lucas 21 sa verse 34 and 35. Sa 34, pero bigyang pansin ninyo ang inyong sarili para hindi mapabigatan ang inyong puso ng sobrang pagkain, sobrang pag-inom, at mga alalahanin sa buhay. At bigla na lang dumating ang araw na iyon na gaya ng bitag at ikagulat ninyo. Dahil darating ito sa lahat ng naninirahan sa buong lupa. So ano yung mga bagay na binanggit ni Jesus na pwedeng makagambala sa atin? O kasama dito yung mga alalahanin sa buhay. Ano ba yung mga alalahanin natin sa araw-araw? Siyempre, andyan yung pera,
pamilya, at yung ating kalusugan. Gaya ng makikita natin sa picture, sa unang larawan, pakisuyo. Yan. Makikita ninyo sa bandang kaliwa yung isang babae o sister na namumroblema sa bills. Andyan din sa gitna yung problema sa loob ng pamilya. Problema sa anak at magulang at bangayan ng mag-asawa. Andyan din yung malubhang pagkakasakit. Ngayon, kapag masyadong nababahala ang isang Kristiyano sa mga bagay na nakikita natin sa larawan, ano yung maaaring maisip niya? Maghahanap ako ng trabaho na malaki yung kita para proteksyon. Salamat po sa larawan. O di kaya yung mga kabataan, baka maisip na nila na kukuha ako ng mataas na edukasyon para magkaroon ako magandang trabaho, karoon ng maalwang buhay. At paalala din mga kapatid, magkaiba po yung mataas na edukasyon dun sa karagdagang edukasyon na binabanggit ng samahan. Hindi naman masama na magkaroon ng malaki na kita, hindi naman masamang mag-business, di naman mali na kumuha ng karagdagang edukasyon. Pero, ang tanong, kamusta yung ating prioridad sa buhay? Sigurado mga kapatid, pipiliin nyo pa rin unahin na paglingkuran ang Diyos na Yehova. Hindi nyo hahayaang burahin ng mga bagay sa sanlibutan yung spiritual na mga tunguhin ninyo. At tandaan natin mga kapatid, binanggit ng Biblia na yung sanlibutan nagbabago. Baka yung pinaghirapan natin ng napakaraming panahon, sa isang segundo lang ay biglang mawala. So yung panahon na ginugol natin, sayang. At kasama sa paalala na binanggit ng ating Panginoong Hesus, pagkain at pag-inom, pero kasama din yung mga libangan na maaaring umubos ng ating panahon. Andyan yung sports, ng pagta-travel, panonood ng movies, Netflix, K-drama. Masama ba yun? Hindi naman. Kasi gusto ni Jehovah na mag-enjoy din tayo sa mga bagay na ito. Para itong dessert, no? Pagkatapos natin kumain, kakain tayo ng matamis, nag-enjoy tayo. Pero isipin ninyo mga kapatid, paano kung yung almusal mo ay cake? Tapos tanghalian mo, ice cream ka, hapunan mo, chocolate. Tapos kinabukasan, ganun ulit. Matamis ulit. Tanghali. Ano kaya yung magiging resulta? Ano yung epekto sa kalusugan natin? Oo, no? Diabetes. Makakasama sa ating kalusugan. Ganyan din sa ating espiritualidad. Spiritual na kalusugan natin. Kung nauubos natin yung panahon natin sa paglilibang, baka araw-araw ay masama din. Kaya kailangan nating maging balanse. At speaking of kalusugan, yan yung isa pang binanggit na babala ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya dyan, sobrang pagkain at sobrang pag-inom. Literal ito mga kapatid, yung physical na pangangatawan yung tinutukoy ni Hesus. Sinabi niya na yung sanlibutang ito na ay walang kontrol sa pagkain at pag-inom. Halimbawa, pag-inom ng alak. Kapag yung mga tao na dilingkod ni Jehovah, nag-inuman sila, dapat madami, no? At yung resulta, malalasing sila. Walang mawawala na yung control sa sarili. At ganun din yung sobrang pagkain. Binanggit ng ating Panginoong Hesus. Binanggit ng statistics na 71% ay namamatay dahil walang disiplina sa pagkain. So marami ngayon kainan, yung mga buffet, Anli, Samgyup. Hindi naman masama kumain sa mga ganun, Pero ang paalala sa atin, kailangan natin magkaroon ng kontrol at disiplina. Binanggit din ng referensya na hindi nakadepende sa katawan at timbang ng isa kung matakaw siya o hindi. Bakit? Kasi meron namang malalakas kumain pero payat. Meron namang lumalaki yung katawan nila pero hindi sila malakas kumain. Epekto yun ng sakit nila.
Kaya paalala sa atin na hindi nakadepende yung katakawan o lakas ng kumain ng isa sa katawan niya at timbang. Nakadepende yung katakawan ng isa sa pananaw niya sa pagkain. No? Baka sobra-sobra. Yan yung paalala sa atin ni Jesus. Kaya makabubuting itanong sa ating sarili, pinapakita ba ng dami ng pagkain ko na hindi ako sakim at iniingatan ko ang aking kalusugan? Kapag umiinom, ipinakikita ko ba na pinaalagahan ko ang payo ng Biblia tungkol sa katamtamang pag-inom at pag-iwas sa paglalasing? O pinaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesus na huwag tularan ang kaisipan ng sanlibutan pagdating sa mga bagay na yan. Alalahanin sa buhay, material, libangan, mga bagay sa sanlibutan. Maraming hamon sa atin para makapanatiling gising. Pero ano yung inaasahan sa atin ni Jehovah at ni Jesus? Pagkatapos banggitin ni Jesus yung mga bagay na pwedeng gumambala sa atin, pansinin kung ano yung paalala niya sa atin sa sunod na talata, verse 36. Sa Lucas 21:36. Kaya manatili kayong gising na nagsusumamo sa lahat ng panahon, para makaligtas kayo mula sa lahat ng ito na kailangan maganap at makatayo kayo sa harap ng anak ng tao. So, inaasahan nila na makakapanatili tayong gising sa espiritual hanggang sa dumating yung araw ni Jehovah. At sa payag na ito, merong 4 na paraan tayong tatalakayin. Unahin natin yung patibayin ang personal na kaugnayan mo kay Jehovah. Patibayin ang personal na kaugnayan mo kay Jehovah o ang iyong espiritualidad. Gaya ng diwa sa Pilipos 1:10, sinabi doon na unahin ang bagay na higit na mahalaga. Ano yung bagay na yun, mga kapatid, kapag kayo ang tinanong? Ito yung ating mga spiritual na gawain, spiritual na routine. Kasama dyan yung panalangin, pagbabasa ng Biblia, personal study, at yung family worship, pagdalo sa mga pagpupulong. Unahin natin yung panalangin. Binanggit ni Jesus na lagi kayong nagsusumamo. Ang isang magkaibigan, paano ba tumitibay yung kaugnayan nila sa isa't isa? Kapag lagi silang magkasama, lagi silang nag-uusap. Kaya kamusta yung pakikipagkaibigan natin sa ating Ama sa Langit, kay Jehovah? Kamusta ang ating personal na panalangin? Ang pinakamahusay na halimbawa dyan ay ang ating Panginoong Hesus. Nung nabuhay siya dito sa lupa, hindi ba't naglalaan talaga siya ng panahon para kausapin si Jehovah? Minsan nga ay napakatagal pa. Pero kung iisipin, bilyong-bilyong taon nang magkasama si Jehovah at si Jesus sa langit bago siya bumaba dito sa lupa. Ibig sabihin, ganun na niya katagal kakilala si Jehovah at perpekto siya. Pero lagi pa rin siyang nananalangin kay Jehovah para sa tulong. Paano pa kaya tayo na hindi perpekto at ilang taon pa lang namumuhay dito sa lupa? Hindi ba't mas kailangan nating yung dalas ng pananalangin kay Jehovah? Kaya pasulungin ang ating personal na panalangin. Pangalawa ay yung pagbabasa natin ng Biblia. Kung kayo yung tatanungin, mga kapatid, ano mas effective? Yung pagiging consistent o yung dami ng binabasa natin sa Biblia? Halimbawa, nakakapagbasa ka ng 5 chapter ng Biblia sa bawat araw. Pero masyadong madami, ano? At sobrang busy natin sa araw-araw. Baka masyado tayong mahabaan dun sa napakaraming chapter. Hindi rin natin matandaan yung aral. Panandalian lang yung resulta nun sa atin. Pero kung consistent tayo, tuloy-tuloy yung pagbabasa natin, kaunti man ito, pero araw-araw, pang matagalan yung resulta. Mas matatandaan natin yung mga aral at makakasanayan natin ito, magiging hobby natin. Mas mapapalapit tayo kay Jehovah. At pangatlo ay yung personal study. Para daw itong pagpunta sa isang magandang lugar. Tapos mamimili ka kung tourist o expedition. Ano yung kaibahan nun? Kapag tourist ka, pupunta ka lang sa isang lugar, hanapin mo yung magandang spot at magre-relax ka dun, mag-e-enjoy. Pero kapag expedition,
Di ka lang basta pupunta sa magandang lugar. Medyo challenging. Mag-adventure ka, pupunta ka sa mga liblib, at hahanapin mo, may madidiscover ka na kakaiba o maganda pang lugar. Ganon din yung pag-aaral natin ng Biblia. Pwede naman tayong magbasa kung gusto natin mag-relax, makaalam ng impormasyon, pero kung gusto nating palalimin pa yung ating personal study, ayun, mag-expedition tayo. Hukayin natin yung mahalagang aral. At malaking tulong yung mga ang tools ng samahan gaya ng JW Library, jw.org at yung Watchtower Online Library. Although personal study ito, alam nyo ba mga kapatid na may malaking epekto rin sa mga kapatid o sa iba yung personal study natin? Bakit? Kasi habang lumalalim at sumusulong ka, nagiging mas mabuti at mahusay kang halimbawa para sa mga kapatid. Mahusay na lingkod ni Jehovah. Yun yung epekto ng personal study. Pang-apat, family worship at pagdalo sa pulong. So halimbawa mga kapatid, kailangan yung magpuyat dahil may binabantayan kayo, hinihintay na dumating. Mas madali bang makapanatiling gising kung mag-isa ka lang o meron kang kasama? Siyempre, yung may kasama, meron kang kausap, kakwentuhan. Ganon din sa mga huling araw na ito. Dahil hamon na yung manatiling gising, pwede tayong antukin sa spiritual. Andyan yung mga kapatid. Saan natin sila nakakasama? Sa mga pagpupulong. Dito tayo nagpapatibayan, sama-sama nating pinupuri ang Diyos na Jehovah. Kaya nung paalala sa Hebreo 10:24-25, huwag nating pabayaan yung pagpupulong gaya nito. At kasama din yung family worship. Di naman kailangan laging talakayan, tanong at sagutan yung family worship. Kung mahilig kayong sa art, pwede naman kayong mag-drawing. Kung mahilig kayo sa music, pwede kayong magkantahan, practicein, kabisaduhin yung mga kingdom song at original song. Gawing masaya ang inyong pampamilyang pagsamba. Gaya ng sinabi ni Pedro sa ikalawang Pedro 3:11 hanggang verse 14, na maging abala sa mga bagay na ito habang hinihintay natin si Jehovah. Gawin ang buong makakaya. So yun yung una, patibayin ang espiritual na kaugnayan kay Jehovah. Pangalawa, iwasang magambala o mabitag ng kasalukuyang sistemang ito. Iwasang magambala o mabitag ng kasalukuyang sistemang ito. Pinaalalahanan tayo ng unang Korinto 7, verse 31 na huwag gamitin ng lubusan yung sanlibutang ito. So paano ba natin maiiwasan na huwag gamitin ng husto itong sanlibutan? Halimbawa mga kapatid, pasahero kayo dun sa Titanic. Alam niyo na yung barko ay malapit ng lumubog. Meron na lang kayong ilang oras o kaunting minuto para tumakas at pumunta dun sa rescue boat. So yun bang ilang minuto na meron kayo, gagamitin nyo pa ba yun para maglibot doon sa barko, pumunta sa mga spot doon na exclusive lang sa mayayaman at mag-enjoy, mag-relax? Hindi na, no? Gagamitin nyo yun para mailigtas ang inyong sarili, pumunta na doon sa rescue boat at itulungan pa nga yung iba na makaligtas din. Ganyan din yung sistemang ito mga kapatid ni Satanas. Palubog na. Kaya hindi natin nahahayaan na ubusin ito yung panahon natin sa mga bagay na higit na mahalaga, maimpluwensyahan ng mga bagay na nandito. Kundi magpo-focus tayo saan? Sa pagkuha ng pagsang-ayon ni Jehovah. At isa pang kailangan nating iwasan ay yung mababang moral ng mga tao sa ngayon. Gaya ng panahon ni Noe, ganun din yung panahon natin ngayon. Sobrang baba ng moral. Normal na lang yung sirang pamilya, detalik bago yung kasal. At yung pinakamahalaga sa mga tao ngayon, ano yung nasa isip nila araw-araw? Pera. Nakita natin yan sa social media na impluwensya nila, magpayaman ka. No? May ingat tayo mga kapatid na huwag magkaroon ng ganong kaisipan. Gaya ng paalala sa Roma 13, verse 11 hanggang 14, oras na para gumising, huwag nang magplano para sa nasa ng laman. Yun yung pangalawa. Pangatlo,
manatiling alisto sa katuparan ng mga hula. Manatiling alisto sa katuparan ng mga hula. Paano ba natin yun gagawin? Sa Marcos 13:32 hanggang 37, binanggit noon na dapat alisto tayo. Anong parte na ng hula ang natutupad sa panahon natin ngayon? Ang updated tayo kung saang yugto na ng panahon tayo nabubuhay. Bukod sa mga ebidensyang binanggit natin kanina mula kay Jesus at kay Pablo, katuparan ng mga hula, meron pang isang hula na kasama tayo mga kapatid na tumutupad. Ano yon? Mateo 24:14. Pwede nyo bang silipin sa inyong mga Biblia? Mateo 24:14. Ano yung sabi dyan? Ipangaral ang mabuting balita sa buong lupa. Natutupad na ba ito mga kapatid? Sa panahon natin ngayon, ano ang ating ebidensya? Gamitin natin yung ating website na jw.org. Pamilyar ba kayo kung ilang lengguwahe na ito available? Ito ay available na sa 1,115 na language. At yung ating Bible sa JW Library, ito ay available na sa 514 na klase. At yung paraan natin ng pangangaral sa mga tao, meron tayong, bukod sa bahay-bahay, meron tayong pampublikong pagpapatotoo, meron din tayong seldom work. Ang ilan nga sa inyo ay nasa seldom work ngayon. At ganun din yung informal witnessing sa midweek meeting man natin, lagi tayong sinasanay mag-informal. Kaya marami tayong ginagawa para matulungan yung mga tao saan man lugar sila nandoon. Kaya base sa mga statistics na binanggit natin sa iba't ibang gawain natin, muli, tanungin kayo mga kapatid, natutupad na ba yung hula sa Mateo 24:14? Oo. Maring nandinig na o nalaman na ng karamihan ng mga bansa yung mabuting balita. Balikan natin yung teksto. Ano yung kasunod na mangyayari? Huling bahagi ng teksto. Wakas. Kaya mahalaga mga kapatid na nakaalinsabay tayo sa pagsulong ng organisasyon, manatiling nakalinsabay dito sa katuparan ng mga hula. Pang-apat, tulungan ng iba na gumising sa pagkakatulog. Tulungan ng iba na gumising sa pagkakatulog. Paano ba natin yun gagawin? Sa Roma 13 hanggang 15, ayun yung basehan natin. Ano yung pangunahing gawain ng mga saksi? Kung kayo yung tatanungin mga kapatid. Ano ba yung pangunahing gawain ng mga saksi? Nasa construction man ito, nasa Bethel, elder, CO, ano yung pangunahing gawain? Pangangaral ng mabuting balita. At gaya ng binanggit kanina, isa sa mga pangunahing gawain natin ay yung pagbabahay-bahay. Pero gaya ng isa na natutulog sa physical, sapat ba na tawagin mo lang siya sa pangalan? Magigising na ba siya doon? Hindi, no? Baka kailangan mo siyang yugyugin o tapikin pa nga. Kaya tayo, nagsisikap tayong gumamit ng iba't ibang paraan para tulungan silang magising sa espiritual. Tandaan natin mga kapatid, buhay ang nakataya. Gaya ng binanggit sa Roma 13 hanggang 14, maliligtas lang ang isa kapag kilala niya si Jehovah. Pero paano sila tatawag sa kanila kung hindi nila siya kilala? Kaya ano yung sinisikap natin gawin mga kapatid? Gisingin ang mga tao sa spiritual para maiwasan din natin yung hamon ng spiritual na pagkaantok. Kaya natapos natin yung 4 na paraan mga kapatid. Ano-ano ulit yun? Una, patibayin ng personal na kaugnayan mo kay Jehovah. Pangalawa, iwasang magambala o mabitag ng kasalukuyang sistemang ito. Pangatlo, manatiling alisto sa katuparan ng mga hula. At pang-apat, tulungan ang iba na gumising sa pagkakatulog. Kaya ano yung determinado nating gawin ngayon mga kapatid? Manatiling gising habang papalapit ang araw ni Jehovah. Paano ba darating yung araw ni Jehovah? Muli sa inyong mga Biblia, ating basahin ng binabanggit ng unang Tesalonica 5:1 hanggang 3. Unang Tesalonica 5:1 hanggang 3. Kung tungkol sa mga panahon at kapanahunan, mga kapatid,
Hindi na ito kailangang isulat sa inyo. Dahil alam na alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehovah ay kagayang-kagaya ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi na nila, kapayapaan at katiwasayan, biglang darating ang kanilang pagkapuksa gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak at hinding-hindi sila makakatakas. Paano daw darating yung araw ni Jehovah? Gaya ng isang magnanakaw. Meron bang magnanakaw na magpapaalam muna bago siya magnakaw? Magnanakaw ako sa inyo bukas ha. Hindi. Umaatake sila sa panahong hindi alam. Biglaan o tulog yung mga tao. At yung hatol ni Jehovah sa masasama ayon sa teksto, parang ano daw, parang kirot ng isang babaeng manganganak. Alam ba ng buntis kung kailan siya eksaktong manganganak? Hindi. Pero sigurado siyang manganganak siya. Ganon din yung paghatol ni Jehovah sa masasama. Di natin alam kung kailan eksaktong darating ito, pero sigurado tayo na darating ito. Binanggit din na sisigaw sila ng kapayapaan at katiwasayan. Gaya ng makikita natin sa picture, pakisuyo po sa huling larawan. Yan. Maraming tao yung mapapaniwala na totoo ito. Wala nang gulo, payapa na ang buhay. Pero ano ang resulta nito? Basahin natin ang huling teksto sa Mateo 24:21. Mateo 24:21. Dahil sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapigatian na hindi pa nangyayari mula ng pasimula ng mundo hanggang sa ngayon at hindi na mangyayari pang muli. Malaking kapighatian. Ano yung mangyayari? Sasalakayin ang huwad na reliyon ng gobyerno ng tao, gaya ng nakita natin sa picture kanina. Nakaulat ito sa Apokalipsis 18:7 at 8. At ayon sa bantayan, Pebrero 2026, sa tanong na mababasa, maaaring i-anunsyo yung pagsigaw ng kapayapaan at katiwasayan bago o pagkatapos salakayin yung huwad na reliyon. So yun yung bagong paglilinaw sa atin. At alam natin mga kapatid na napakalapit na nito base dun sa mga tinalakay natin. Hindi natin alam, baka susunod na taon, buwan, baka bukas, hindi natin alam. Pero saan tayo makakatiyak? Makakatiyak tayo na darating ito. At dahil nasa critical na panahon na tayo, kailangan natin mapagbantay. Suriin ang sarili araw-araw at agad na iwasan yung spiritual na pagkaantok. Kaya napakahalaga na sundin ang paalalang ito ni Jehovah mula sa tapat at matalinong alipin. Mamuhay na isinasaisip ang dakilang araw ni Jehovah. Araw-araw, manatili tayong gising sa espiritual. Salamat, Brother Panya, sa isang napapanahon at nakapagpapatibay na pahayag. Tinulungan mo kami kung paano mananatiling gising, maging alerto at maging mapagbantay. Muli, salamat sa iyong pahayag. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating pagpupulong, ang pag-aaral ng Magasingang Bantayan. Ang topic, malalabanan mo ang negatibong damdamin. Pangungunahan ito ni Brother Isi Pariliaga at ang kanyang tagabasa, si Brother Junel de Los Angeles. Muli ay welcome kayong lahat sa ating pagpupulong sa umagang ito. Pasimulan natin ang pagpupulong natin sa pag-awit, sa awit bilang 45 sa ating aklat awitan o kaya dito sa ating stage, sa ating video. Ang pamagat, ang pagbubulay-bulay ng aking puso, hango sa awit 19:14.
Yung ating awitin, medyo mellow ang kanyang tono. At gayon, parang malungkot yung kanyang tema. Sa katunayan, ganoon ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Kahit gaano tayo kasulong sa espiritual, paminsan-minsan nakakarama tayo ng negatibong damdamin. Ganyan na ganyan ang naramdaman ng isang apostol. Sabi niya sa Roma Kabanatang 7, talatang 24, miserableng tao ako. Kaya yung paksa sa araw na ito, malalabanan mo ang negatibong damdamin. Sa pagkakataong ito, malalaman natin kung paano natin malalabanan ang negatibong kaisipan at damdamin. Importante ito, lalo na sa panahon natin sa ngayon. Kasi alam natin, kailangan nating magpatuloy sa ating gawain sa kabila ng mga problema at negatibong bagay na nararanasan natin. Ngayon, pasimulan natin yung ating pagtalakay sa pagbabasa ng para po 1 at 2. Hilingan natin si Brother de Los Angeles. Ano ang naisip mo kapag binabanggit si Apostol Pablo? Baka naisip mo ang isang matapang na misyonero, mahusay na guro, o manunulat sa Biblia na maraming naisulat. Totoo ang lahat ng iyan. Pero gaya ng marami sa atin, may mga pagkakataon ding nakikipaglaban siya sa negatibong mga damdamin. Mabasa sa Roma 7:21-24. Nakikita ko na kinokontrol ako ng kautosang ito. Kapag gusto kong gawin ng tama, ang masama ang nasa akin. Sa puso ko talagang nalulugod ako sa kautosan ng Diyos. Pero nakikita ko sa katawan ko ang isa pang kautosan na nakikipagdigma sa kautosan ng pag-iisip ko at ginagawa kong bihag sa kautosan ng kasalanan na nasa katawan ko. Miserabling tao ako. Sino magliligtas sa akin mula sa katawan na umaakay sa akin sa kamatayang ito? Sa para po, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, sinabi niya ang ilan sa mga nararamdaman niya na nararamdaman din ng marami sa atin. Isa siyang tapat na Kristiyano at gustong-gusto niyang sundin ng Diyos. Pero dahil hindi siya perpekto, nahihirapan siya kung minsan na gawin iyon. Bukod dyan, binabagabag siya kung minsan ng mga nagawa niya noon at nasisiraan siya ng loob dahil sa isang partikular na problemang hindi mawala-wala. Tanong natin sa para po 1 at 2, ano ang nararamdaman ni Apostol Pablo kung minsan at ano ang pagkakapareho natin sa kanya? Maaari nating banggitin yung nabasang teksto sa Roma Kabanatang 7, talatang 21 hanggang 24. Sister Barce? Si Apostol Pablo ay isang lingkod din ng Diyos na Jehova, pero hindi siya perpekto. Kaya kung minsan nagkakaroon siya ng negatibong damdamin na pinaglalabanan. Sa atin din, iba't ibang problema ang kinakaharap natin, mga suliranin sa buhay. Kaya parehas tayo ni Pablo na nagkakaroon ng negatibong damdamin na pinaglalabanan. Maraming salamat. Sister Chiares. Kaya maganda rin yung observation ni Pablo doon sa teksto na isinulat niya sa Roma, yung nakita ko na kinokontrol ako ng kautosang ito kapag gusto kong gawin ang tama, ang masama ang ano. Hindi man tayo natutuwa na naghihirap din pala si Pablo noon, pero ipinapakita lang ang positive side ng karanasan ni Pablo. Halimbawa, kahit gustong-gusto pala niyang gawin lamang ang gusto ni Jehovah, posible din pala nakakapag-isip siya na sana ginawa ko ito, sana ganyan din ako. Sana mas ginawa ko pa ito. Totoo ito kasi hindi lang talaga impluwensya ng sanlibutan ang kalaban natin, kundi yung mismong nananalaytay pa sa loob natin na di kasakdalan. Maraming salamat. Doon sa pagbanggit doon sa teksto, ano bang napansin nyo? Maliit kaya na bagay lang yung pinaglalabanan ni Pablo? Sister Atamosa. Kapag binasa po natin yung Roma 7:23, binanggit po yung salitang bihag. At kung titignan po natin yung konteksto doon, binanggit sa Juan 8:34 na tinukoy po ng Panginoon Jesus na alipin ng kasalanan. So nangangahulugan lamang po na kaya po pala nangyayari yun kay Pablo at sa atin. Parang ito po literal na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Kasi nga po pinaglalabanan po yung hindi kasakdalan. Ayun. Sister Hirotani, iba pang punto. Talaga nga napakahirap nga, katulad ng binanggit niya 7:21, Romans 7:21-24, na napakahirap na bilang isang di perfectong tao, may mga kahinaan din siya na pinaglalabanan. At katulad din natin, sinasabi na
Kahit gusto ni Pedro na gawin ng tama, ang masama ang nasa kanya. Kahit na anong kontrol niya, makakagawa pa rin siya ng pagkakasala. Kaya nabanggit pa niya na miserableng tao siya. Dahil biyag siya ng kasalanan na nasa kanyang katawan. Katulad din natin. Okay. Yung pagsasalita ditong miserableng tao, hindi niya to sinabi noong nandun pa lang siya, bago pa lang siya sa Kristyanismo. Medyo matagal niya na itong nasabi. Kaya isipin ninyo, naglilingkod na siya birang alagad, pero ang tingin niya pa rin sa kanyang sarili ay miserableng tao. Tingnan natin kung paano natin yan kung ano yung tatalakayin natin sa parapong ito para makatulong sa atin. Para po, Tres. Kahit may negatibong mga damdamin si Pablo, hindi niya hinayaang makontrol siya nito. Sa artikulong ito, sasagutin natin ang sumusunod na mga tanong. Bakit nararamdaman ni Pablo kung minsan na miserable siya? Ano ang mga nakatulong sa kanya para malabanan ang negatibong mga damdamin? At paano natin malalabanan ang negatibong mga damdamin? Tanong sa para po, Tres, ano ang tatalakayin natin sa artikulong ito? Okay, Shane, pakisuyo. Sa article na ito, pag-uusapan natin kung bakit nararamdaman ni Pablo na miserable siya minsan. Ano ang mga ginawa at nakatulong sa kanya para mapaglabanan ang negative feelings na ito. At ano ang lesson na matutuhan natin para malabanan din natin ang negative feelings sa ganito po. Maraming salamat. Yung pag-uusapan daw nating negative feelings, ano ibig sabihin ito sa konteksto ng ating artikulo? Sister Calso, Sherin. Yung mga negative na damdamin na ito, hindi ito tumutukoy doon sa mga clinical depression o yung anxiety na nangangailangan ng medical attention. Tumutukoy ito doon sa mga mood swings o paminsan-minsan na normal na nararamdaman natin na pagkalungkot. Yun. Kaya kapag nagtatagal na yung pagkalungkot nyo, nagiging depression na ito, ano raw yung payo ng ating talababa? Brother Nolan Vasquez? Kaya kailangan ng tulong ng doktor mismo. Yun. So, hindi lang elder lang yan. O kaya pagbabasa ng Biblia, maaaring medical o psychological help na kailangan na ng tulong ng doktor. Dahilan ng negatibong mga damdamin ni Pablo para po 4. Mga nagawa niya noon. Bago naging Kristiyano si Pablo na kilala noon bilang Saul, marami siyang nagawang masama. Halimbawa, pinaboran niya ang pagpatay sa tapat na si Esteban at nanood pa nga siya habang pinagbabato ito. Nanguna rin siya sa malupit na pag-uusig sa mga Kristiyano. Bakit may negatibong mga damdamin si Pablo? Sister Centillas. May negatibo nga pong kaisipan si Pablo dahil sa mga nagawa niya noong hindi pa siya Kristiyano. Kilala nga po siyang mang-uusig bilang Saul at sa Gawa 8:1 din inulat na pinaboran niya yung pagbato kay Esteban hanggang mamatay at pinanood pa niya ito. Kinakalad ka din niya yung mga ibang Kristiyano at pinapakulong sila. At ginawa niya po yun kasi akala niya tama yung ginagawa niya. Kaya nung naging Kristiyano na siya, dala-dala pa rin niya yung alaala ng mga nagawa niya nung nanguusig siya. Maraming salamat. Mabigat ba yung mga bagay na ginawa niya before siya hindi naging Kristiyano o nung siya'y manguusig pa? Para masabi niyang miserableng tao siya? Brother Calso J. Siyempre, hindi pa siya Kristiyano. Akala niya normal lang yon. Pero nung naging Kristiyano niya, yung pagkiramdam niya ang umuusisa sa kanya na alam niyang mali yung na kanya nagawa. Oo, no? Brother De Los Angeles. At nung panahon pong iyon, yung persecution na ginawa niya, halos katumbas na yun ng pagiging mamamatay tao. At hindi lang yun isa. Napakaraming Kristiyano noon na ginawa niya ng ganun. Walang nangyaring hearing o due process nung panahon na iyon. Maraming salamat. Brother Nuestro. Sabi dito, marami siyang nagawang masama, pero sinunod yung salitang halimbawa. So, highlight lang yung masyadong transparent ng mga ginawa niya. Pero siguro, di pa nga siya Kristiyano. At kahit nung siya ginagamit meron pa rin siyang nagagawang mga pagkakamali na kung saan ay nagpapahirap sa kanya. Kaya sabi niya, miserable ako. Okay, maraming salamat. Brother Libres.
Hindi lang sa salita, inusig ni Pablo yung mga Kristiyano noon. Sabi doon sa teksto, pinapasok niya yung bahay isa-isa. Tapos kinakaladkad niya yung mga babae at lalaki. Talagang matindi yung ginawa niya sa mga Kristiyano noon. Maraming salamat. Ngayon tingnan natin, pumasok tayo dun sa kaisipan ni Pablo, pumasok tayo kung ano yung nararamdaman niya pagkatapos niyang gawin ito at ma-realize niya yung kanyang pagkakamali. Para po 5. Noong maging Kristiyano na si Apostol Pablo, binabagabag pa rin siya kung minsan ang konsensya niya. At posibleng sa paglipas ng panahon, lalo pa siyang nakukonsensya dahil sa mga nagawa niya noon. Halimbawa, sa unang liham niya sa mga taga-Korinto noong mga 55 CE, sinabi niya, "Hindi ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang kongregasyon ng Diyos." Pagkalipas ng mga 5 taon, sa liham naman niya sa mga taga-Efeso, sinabi niyang mas mababa siya kaysa sa pinakamababa sa lahat ng banal. At sa liham niya kay Timoteo, sinabi niyang dati siyang mamumusong, manguusig at walang galang. Ano kaya ang nararamdaman ni Pablo kapag nakikita niya sa mga dinadalaw niyang kongregasyon ang mga dati niyang pinag-usig o ang mga kapamilya ng mga ito? Ano ang nararamdaman ni Pablo dahil sa mga nagawa niya noon? Sister Libres. May mga time na talagang nakukonsensya pa rin siya at binabagabad nga siya ng kanyang konsensya dahil sa nagawa niya bago pa siya naging Kristiyano. Binanggit nga niya dito sa unang Korinto 59, sinabi niya na hindi siya karapat-dapat na maging apostol at itinuro niyang sarili na pinakamababa pa nga siya sa mga banal dahil sa matinding pag-uusig niya sa mga Kristiyano noon. Maraming salamat. Maganda yung tanong sa huli. Sa tingin niyo kung ako si Pablo, nagpapahayag ako dito, nakikita ko yung mga kapamilya ng pinag-uusig ko, nakaupo dyan sa sa upuan. Ano kaya yung mararamdaman ni Pablo? Brother Jay. Siyempre kung ikaw yun, no, parang wala ka nang mukhang ihaharap sa kanila sa kahihiyan. Dahil alam mo sa sarili mo, yung ginagawa mo sa kanila dati, tapos ikaw nagsasalita na sa plataforma at may pinapangaral ka mabuting balita. Maaring ang iba ay masama itong tao to dati, bakit nandyan siya sa harap? So yung feeling na guilt na yon talagang inusig siya doon sa panahong iyon. No, magpa-flashback lahat yun, no? Tapos ang pinapangaral mo, ibigin ninyo ang inyong kapwa. Gaya ng inyong sarili. Paano nyo gagawin yun, di ba? So isipin ninyo yung nararamdaman ni Pablo noong panahong iyon. At marahil, hindi lang yun sa harap ng maraming tao, kundi lalo na kapag siya ay mag-isa. Lalong yung mga negatibong bagay ay baka kinakain na siya nito. Tingnan pa natin yung isa sa mga bagay na pinaglalabanan niya para po sa Isang tinik sa laman. May problema si Pablo na tinawag niyang isang tinik sa laman. Dahil tinawag niya itong tinik, lumilitaw na isa itong problemang talagang nagpapahirap sa kanya. Hindi niya espesipikong sinabi kung ano ito, pero posible na isa itong sakit o iba pang problema. Ano pa ang isang dahilan kung bakit may negatibong damdamin si Pablo? Maaari raw tingnan yung talababa. Sister Nuestro, Marilyn. Ayon sa record ng Galatians 4:15, meron siyang visual problem. Yung kanyang mata, nahirapan siya tuloy magsulat at mangaral. Kaya dahil sa gayong limitasyon, naka-stress din yun sa isa na nagtuturo at makaka-relate tayo doon dahil pagka nagkakaedad na, lalong tumitindi yung ganoong kapansanan. Kaya nagkakaroon talaga ng negatibong damdamin. Maraming salamat. May nakita pa kayong punto, Sister Atamasa? Pinakita po dun sa footnote, ayon po dun sa konteksto, bukod po dun sa nararanasan niya sa physical, meron din po pala sa emosyonal. Sa katunayan, may mga tinawag po siyang anghel ni Satanas. Ito po yung tinukoy po dito sa na naging sarcastic ko po pagkakalarawan niya sa mga lalaking ito na mayayabang, paliwanag na nag-iisip na nakakataas sila sa mga apostol na inatasan nito. Pinakita po na ginagamit din sila kasi minamaliit po nila si Pablo at ganun kino-question yung pagiging may otoridad niya maaring dahil sa kanyang nakaraan. Na para bang wala na siyang karapatang magbago. Kaya dahil po doon, tinawag sila ni Satanas na ministro nila. Maraming salamat. Brother Umali.
So nakaka-stress talaga yun kasi imagine natin si Pablo, no konsensya sa mga kasalanan niya noon. Kaya ngayon, gusto niya bumawi. Babawi siya sa paglilingkod. Kaya lang, dahil sa kahinaan niya, marahil paglabo ng mata, limited yung nagagawa niya. Baka nga hindi pa niya nababati yung kapatid nang bumabati sa kanya sa malayo kasi malabo yung mata niya. Kaya limitado lang yung nagagawa niya kumpara sa mga nagawa niya noon na masasamang bagay. Maraming salamat. Kaya makikita natin, pati tayo, ramdam natin yung nararamdaman ni Pablo. Tingnan pa natin yung isa sa mga pinaglalabanan niya sa 7. Mga kahinaan niya. Nakikipaglaban si Pablo sa mga kahinaan niya. Gusto niyang gawin ng tama, pero may mga pagkakataong hindi niya yun nagagawa dahil hindi siya perpekto. Sinabi niya nagsisikap siyang patuloy na makipaglaban sa mga kahinaan niya. Kaya siguradong lungkot na lungkot siya tuwing lumalabas ulit ang masasama niyang ugali. Roma 7, 18 at 19. Sino nais bumasa? Sister Ciares? Dahil alam ko na sa akin ngang di perpektong katawan ay walang anumang mabuti. Dahil gusto kong gawin ng mabuti pero wala akong kakayahang gawin iyon. Hindi ko ginagawa ang mabuti na gusto kong gawin, kundi ang masama na hindi ko gusto ang lagi kong ginagawa. Tanong sa 7, ano ang epekto kay Pablo ng mga kahinaan niya? Sister Libres, Andrea. Sa teksto, pinakita na gusto ni Pablo gawin ang tama, pero nahihirapan siya at may mga pagkakataon na nadaig nga siya ng kanyang mga kahinaan. At epekto naman ito sa kanya ay lungkot na lungkot siya, pati nga na masabing miserable. Pero naging magpakumbaba pa siya at kinilala niya ang kanyang kahinaan at naramdaman niyang kailangan niya ang tulong ni Jehovah. Maraming salamat. Doon sa unang Korinto 9:27, paano pinalitaw yung nararamdaman ni Pablo? Brother Mata. Binanggit dito na lungkot din si Pablo doon sa mga kahinaan niya. Kasi nga, dito sa unang Korinto 9:27, pinubugbog niya yung sarili niya eh. Actually, hindi naman literal na sinusuntok niya yung katawan niya, kundi lumalaban kasi siya sa mga kahinaan niya. So, halimbawa, lumabas yung kahinaan niya, yung pangit na ugali. So, ang gagawin niya, sikapin niya ngayon na labanan ito. So, ang lumalaban doon yung isip at puso niya eh. Gusto niyang gawin ng tama, pero nasa isip niya, alipin siya ng kasalanan. Lumalaban talaga siya. Kaya anumang sakripisyo, anuman yung pagbanat ng buto niya o ika nga pagsisikap, talagang ginagawa niya ang lahat para lang malabanan ang kautusan ito na lumalaban din sa kanya. Maraming salamat. Doon sa huling bahagi ng unang Korinto 9:27, may kinalaman sa paglilingkuran niya. Diba tayo, naglilingkod tayo para ma-repress ko? Siya, ano yung nararamdaman niya? Sister Austria. Kung naiisip niya, nakakonsensya na pagka nangangaral siya, baka hindi siya sang-ayunan ng mga tao dahil nga naging masama siya dati. Maraming salamat. Brother Nuestro. Pinaliwanag na to nung minsan yung kung sa English ginamit yung ng reference mismo yung Pamel. No? Kasi ugali ng nature ng mga Hudyo kapag sila ay nagdadala mahati sa problema. Talagang physically, dinadagukan nila yung kanilang sarili. Kaya si Pablo, kapag nagkakaroon siya ng pagkakamali, talagang sinasaktan niya. Yun ang paliwanag doon sa sarili niya. At baka nga halos iumpog niya yung ulo niya sa pader. At ginamit yung salita na yung Pamel ay katulad ng isang punch ng isang pusongero para ma-knockdown ka. Yun ang gusto mangyari ni Pablo sa kanya para sabi nga, I deaden myself, pinapatay ko ng sarili ko. So, ganun talaga kalalim ang pinagdadaanan ni Pablo. Yung pakikipagbuno niya, pinapakita doon. Ayaw niya kasi magpakontrol doon. Yun. So, isip-isipin nyo na lang, nakagawa siya ng pagkakamali. Ano ka ba naman, Pablo? Nagkamali ka na naman. Hindi ka na natuto. Hindi lang yung sa salita, maaaring physically, gaya ng nabanggit, ay ginagawa niya, binubugbog niya yung sarili niya. Pero kita nyo yung nararamdaman niya habang siya ay pinaglalabanan niya ang mga bagay na ito.
Ngayon tignan natin kung paano niya yun napagtagumpayan. Ang mga nakatulong kay Pablo para malabanan ng negatibong mga damdamin. Para po 8. Sa mga liham ni Pablo, makikita natin na pinag-isipan niya kung paano niya malalabanan at ng mga kapwa niya Kristiyano ang mga kahinaan nila sa tulong ng Espiritu ng Diyos. Madalas banggitin ni Pablo ang masasamang ugali at maling mga pagnanasa na dapat paglabanan ng mga Kristiyano. Siguradong pinag-isipan ni Pablo ang sarili niyang mga kahinaan. Naghanap siya ng mga payo sa Biblia na makakatulong sa kanya at inisip niya kung paano iyon susundin. Kaya nang isulat ni Pablo ang mga payo niya, makakasigurado tayong siya muna ang unang sumunod sa mga iyon. Tanong sa 8, batay sa mga liham ni Pablo, ano ang mga ginawa niya para mapaglabanan ang mga kahinaan niya? Sister Maglangit. Makikita nga po doon sa mga sulat ni Apostle Pablo na sinikap niyang labanan yung imperfection niya sa tulong ng banal na Espiritu. Pinag-iisipan niya kung paano niya ma-overcome yung mga sinful tendencies at ina-apply po niya yung guidance ng kasulatan. Pinoint out din niya yung mga masasamang ugali na dapat labanan ng mga Kristiyano at gumawa siya ng mga practical steps para makontrol yung mga weaknesses nila. Maraming salamat. Anong kaibahan nito sa mga tao sa ngayon? Naisip niya ba? Kapag may nakikita silang pagkakamali o kaya problema, brother magpili. Makikita natin na napakausay ni Apostol Pablo. Nagbibigay siya ng payo, pero yung payo niya, siya mismo ang unang sumusunod doon bago niya ituro doon sa mga iba. Magandang punto yun, no? At yung ibang mga tao sa ngayon, in denial sila doon sa mga kahinaan nila, kung mapapansin ninyo. Kaya hindi nila masolusyonan kasi nga hindi nila tinatanggap. Pero si Pablo, kita ninyo, ganda nung kanyang mga hakbang na ginawa. May punto pa kayo nakita? Brother Umali? At maganda rin yung sabi ng paragraph, tumitiin ang reference si Pablo sa mga naunang balumbon, naunang kasulatan. O bilang patunay, doon sa Galatia 5:20, sumipi siya sa aklat ng Levitico. Doon sa talatang 21, sumipi siya sa aklat ng Isaias. Tapos doon sa Galatia 5:26, sumipi siya sa aklat ng Ecclesiastes. Kaya naman, hindi nga talaga siya denial. Talagang gusto niyang aminin din, may kahinaan siya. Oo. At nang hingi siya ng tulong. Brother Flores? Yeah, tama yun, ano. Maring kung pag nangyari sa atin yun, ano, isang pinakamagandang paraan dito na ginawa ni Pablo ay yung pagtanggap ng kanyang kahinaan. Kasi kung hindi natin tanggapin yung ating kahinaan, hindi natin matutulungan natin sarili na baguhin ito. Kaya tanggapin natin. Tulad ni Pablo, tinanggap niyang mahina siya, nanalangin siya, tumingi ng banal na Espiritu. At higit sa lahat, ikinakapit niya ang mga ito. Maraming salamat. Brother Nuestro? Lahat tayo ay may kahinaan. Pupunta lang ako kay Pablo. Sabi dito kasi, pinag-isipan niya na yung kahinaan niya. Gipin na yun. Ang kahinaan ko, ito. Pero ang ginawa ni Pablo, inalam niya bakit niya kahinaan yun. At ano yung mga bagay na magti-trigger ng kanyang kahinaan. Hindi niya basta tinanggap lang na ito weakness ko eh. Hindi, inaral niya yon para maiwasan niya, para malabanan niya. Yun ang maganda sa ginawa ni Pablo. Tinigyan niya sa Biblia yun. Hindi basta tanggapin lang. Wala, hindi ako sakdal, kahinaan ko yan eh. Ay, lalagpak ka dyan pagka ganyan. Yan, kumbaga sa isang problema, root cause analysis pa, no? Tatanggalin mo yung problema doon sa root para masolusyonan. Magandang punto yun. At makita natin, yung mga hakbang na ginawa niya, hindi rin madali. Kasi malamang hindi ito nangyari sa isang mabilis na ilang araw lang, kundi mahabang pagkapanahon ang kinailangan. Tingnan pa natin yung ibang punto na nakatulong sa kanya sa 9 at 10. Kahit nasisiraan ng loob si Pablo kung minsan, nakapanatili pa rin siyang positibo at masaya. Nakatulong sa kanya ang mga gandang balitang natatanggap niya tungkol sa ibang kongregasyon. Masaya rin siya dahil may mga kaibigan siyang tapat kay Jehovah. Nakapaglingkod si Pablo ng may malinis na konsensya dahil alam niyang may mabuting kaugnayan siya kay Jehovah. Nagpapasaya rin iyon sa kanya.
Kahit pa noong nakakulong siya sa Roma, pinasiglan niya ang mga kapatid na magsaya dahil sa Panginoon. Kitang-kita sa sinabi ni Pablo na hindi siya nagpadaig sa negatibong mga kaisipan. Tuwing nagsisimula siyang magkaroon nito, maliwanag na inaalala niya ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya para maging positibo siya ulit. Nakatulong din kay Pablo ang pantubos para malabanan ang negatibong mga damdamin. Itinuring niya itong personal na regalo sa kanya ni Jehovah. Dahil dito, sigurado siya na pinatawad na siya ni Jehovah at patuloy na papatawarin sa pamagitan ni Hesukristo. Sa kabila ng mga nagawa niyang kasalanan noon, masaya pa rin nakapaghandog si Pablo ng sagradong paglilingkod sa Diyos. Tanong natin basahin muna natin Efeso 1:7. Sino nais bumasa? Okay, Brother Riden. Miranda. Ayon sa kasalanan ng walang kapantay na kabutihan ng Diyos, ay kabaitan ng Diyos, na ilaan ang pantubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak at nabuksan ng daan para mapalaya tayo. Oo, napatawad ang ating mga kasalanan. Sa para po 9 at 10, ano ang mga nakatulong kay Pablo na malabanan ang negatibong mga damdamin? Sister Maglangit. Isa nga po yung magandang balita na dala-dala ni Tito na natanggap ni Pablo tungkol sa kongregasyon ng Corinto, na napatibay siya at natutuwa siya dahil naging masigasig yung mga kapatid doon at tumugon doon sa magandang liham ni Pablo. Maraming salamat. Sister Herotani. Sinasabi nga na tuwing nagsisimula ang negatibong damdamin, inaalala niya ang mga bagay na nagpapasaya sa kanya para maging positibo siya ulit. At nagbulay-bulay sa ulat ng Efeso 1:7, yung pantubos ni Kristo, siyang katibayan na pinapatawad ni Jehovah ang mga kasalanan ng mga tao, lalo na sa kanya. Kaya nakakaginhawang malaman na kung mananampalataya tayo sa haing pantubos ni Hesukristo, tayo patatawarin ni Jehovah sa ating mga kasalanan. Maraming salamat. Brother Barce. Kasi kung titingnan natin si Pablo, talagang parang nawawala na siya ng pag-asa. Kasi kung naalaala niya yung nagawa niya nung sinaunang hindi pa siya saksi, talagang hindi mawala-wala sa kanyang kaisipan. Pero dahil sa kanyang pagsisikap, maghanap siya ng solusyon kung paano niya mapatagumpayan. Naghanap siya sa Biblia at nakita niya itong dito sa yung kabaitan ng Diyos na Jehovah. Andoon siya nagkaroon ng pag-asa na talagang nagkaroon siya ng lakas na talagang ang kanyang kasalanan ay talagang mapapatawad siya. Maraming salamat. Tingnan natin yung larawan, mga kapatid. Nakisuyo at komentohan ninyo na makikita ninyo dyan. Brother Mata? Sa larawan, makita natin dyan yung binanggit ng Efeso 1:7. Una, si Pablo, binubulay-bulay niya yung haing pantubos. Tapos, doon naman sa bandang likuran niya, binulay-bulay niya rin yung isang Kristiyano na naggawa niya ng impluwensya para ilabas ng bahay at ipakaladkad hanggang sa ginawa ng hindi maganda rin. So yung mga bagay na yan, bagaman sa tingin natin, malaki ang naitulong niya kay Pablo. Totoo naman. Kasi binanggit dito na ayon sa kasaganaan. Mayaman Kaling kay Jehovah yun. Ibig sabihin, walang katulad nun. Yung binanggit niya na walang kapantay na kabaitan ni Jehovah. Ipinakita niya dyan at binulay-bulay niya ng gusto. At ginawa niyang regalo yung mga kasaganaan na yan. Mga kasi marami yan. Hindi yan 1, 2, 3, 4 lamang, kundi marami yan. Na ipinakita yan talaga at ginawa niyang personal ito na regalo galing kay Jehovah. At dahil doon, malaking tulong yan para sa kanya. At alam na alam niya, ano man yung ginawa niya noon, alam niyang pinatawad siya ni Jehovah. Maraming salamat. Sa Zoom tayo, Brother Calso. Okay, ngayon tayo, sabagay wala tayong mabigat na karanasan na kagaya kay Pablo. Dati siya malupit na manghuhusig. Pero kung ilalagay nga natin sarili natin kay Pablo, parang wala kang mukhang iharap sa mga kapatid, no?
Siyempre, dahil sa di kasakdalan, posibleng pinagtitisan din ni Pablo ang medyo malamig na pakikitungo ng ibang mga kapatid o kapamilya nito na dating pinag-uusig niya. Halimbawa, yung bagay na nasa isang lugar kayo, kaharap ka niya, tapos parang hindi ka pa rin nakikita, parang hindi ka pinapansin. Napakasakit niyan, di ba? At mag-umpisa na yung feeling mo na negative. Yan, napapabuntong hininga ka na lang at isipin mo, bahagi talaga ito ng ating pagtitiisan ngayon. So yung mga resulta ng di kasakdalan, amin natin, kahit sino sa atin nakakaranas din yan na tila hindi makatarong ang pagtitungo sa atin. Pero gaya ni Pablo, ang pananggalang niya o yung kanyang antidote, kapag umatake sa kanya negatibong kaisipan, iniisip niya kagad yung pantubos na si Kristo. Yun. Maraming pong salamat. Brother Tolisora. Doon sa Hebreo 9:14, yung mga kasalanan noon ay maituturing ng walang saysay na mga gawa dahil doon sa haing pantubos. So ito yung tumulong kay Pablo para makamove on siya doon sa mga kasalanang nagawa niya. At kapag binubulay-bulay niya yung haing pangtubos, ay nakakapaghandog siya ng malinis sa Diyos na Yehova. Maraming salamat. Nare-refresh siya uli para mag-move forward. Brother Umali? Ganoon din, baka isipin ng isang Bible study, ay hindi ako pwede maging saksi kasi grabe yung mga ginagawa ko, kaya hindi ako pwede mabaptize. Kaya ang ganda ng Galatia 2:20, yung visual aid doon sa artwork, yung study note doon sa ipinako sa tulos, hindi na isusumpat sa atin ni Jesus o doon sa mga study, yung mga ginagawa niya noon. Ang kondisyon lang ni Jesus, manampalataya ka lang sa akin sa pantubos, tapos ipagpatuloy mo lang yung pagba-Bible study mo at susulong ka, mapapatawad na yung mga ginawa mo noon. Maraming salamat. Sister Panya. Doon din po sa 2 Korinto 7:7, binanggit niya na lalo siyang nagsaya nung ibinalita sa kanya na gustong-gusto siyang makita ng mga kapatid yung matinding kalungkutan nila at yung tunay na pagmamalasakit nila. Kaya check po na malaking tulong sa kanya, assurance sa kanya, yung mga balita na ito na napatawad na siya at tanggap na siya ng mga kapatid. Damang-daman niya yung matinding pag-ibig nila sa kanya sa kabila ng mga nagawa niya noon. Kaya binanggit niya doon sa 2 Timoteo 1:4, masaya siyang makita yung mga kaibigan niya. Maraming salamat. Kaya mapapansin ninyo doon sa pag-aaral natin sa CBS, paglapag ni Pablo sa isang lugar, anong ginagawa niya? Una niyang hinahanap yung mga kongregasyon, hinahanap niya yung mga kapatid, kasi gusto niya makasama sila. Alam natin na nakakapagpatibay iyon sa kanya. At gusto niya marinig yung mga magagandang balita, o kung hindi man magandang balita, kailangan niya yung balita para mapatibay naman sila at matulungan. Kaya maganda yung mga punto na natutunan natin. Ngayon, tingnan natin kung paano natin ito maikakapit sa atin. 11. Gaya ni Pablo, baka nararamdaman din natin na lagi na lang natin kailangang makipaglaban sa mga kainaan natin para hindi makapagpalungkot kay Jehovah ang mga iniisip, sinasabi at ginagawa natin. Baka masabi din natin, napakamiserable ko. Sinabi ni Eliza, isang sister na nasa 20s, napapatibay ako kapag naaalala ko si Pablo. Hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng ganito. Ipinapaalala nito sa akin na alam ni Jehovah ang pinagdadaanan ng mga lingkod niya. Ano ang magagawa natin para, gaya ni Pablo, magkaroon tayo ng malinis na konsensya at maging masaya pa rin kahit may negatibong mga damdamin tayo? Bakit nakakapagpatibay ang halimbawa ni Pablo? Brother Shares. Napatibay pa ako sa sitwasyon ni Pablo kasi noon, may kainaan din po pala siya na dapat paglabanan or pasulungin. At natutunan ko din po sa kanya na hindi siya sumuko sa paraan na hindi niya kinampihan ang mga kainaan niya, kundi patuloy pa rin po siya naglilingkod kay Jehovah kahit mahirap ang sitwasyon niya. At talaga nakapagpatibay po yun sa akin bilang kabataan. Maraming salamat. At napatibay din kami doon sa komento mo. Nakita natin na hindi lang basta yung espiritualidad ni Pablo yung tinitingnan natin dito, kundi kung ano yung matututunan natin kahit sa kabila ng may mga negatibo siyang nararanasan. Susunod na subtopic kung paano natin malalabanan ang negatibong mga damdamin. Para po 12. Panatilihin ang magandang espiritual na routine. Kapag mayroon tayong magandang espiritual na routine, mas makapag-focus tayo sa positibong mga bagay. Hindi ba mas nagiging masigla tayo at malusog kapag kumakain tayo ng masustansya
regular na nag-eehersisyo at natutulog ng sapat? Sa katulad na paraan, hindi ba sumisigla rin tayo kapag regular tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nangaral at naghahanda, dumadalo at nakikibahagi sa mga pulong? Napakalaking tulong ng mga ito para malabanan natin ang negatibong mga kaisipan. Paano makakatulong ang pagkakaroon ng magandang espiritual na routine para malabanan natin ang negatibong mga damdamin? Sister Libres. Kung paano nga sa literal na pagkain ng mga masusustansyang pagkain, regular na exercise, pagtulog ng sapat, ganyan inihahalin tulad sa magagandang spiritual na routine. Kaya dapat lang na pag-ibayuhin pa natin yung regular na pagbabasa ng Biblia, paglalabas sa larangan, pagdadalot, pagkomento sa pulong. Malaking tulong ito upang mapagtagumpayan natin yung mga negatibong nararamdaman natin. Maraming salamat. Gaya ng ginawa ni Pablo. Brother Mata, iba bang punto? Kumbaga yung gasolina nandyan sa Roma 12:11-12. Binanggit yan ay maging masipag kayo. Pag masipag, maraming ginagawa yon. Tapos binanggit din dito, maging masigasig kayo dahil sa banal na espiritu. Alam naman natin yung isang sasakyan hindi makakaliko sa kanan o sa kaliwa pag hindi aandar. Pag yan ay umandar, ibig sabihin sipag, talagang maraming magagawa yon. Hindi lang basta kaliwa kanan liko, may atras abante rin yan. Katutulong yan sa atin tulad ni Pablo na makayanan natin ang anumang hamon, lalo na sa panahon ngayon. Maraming salamat. Ngayon makikita natin kung paanong nakatulong yung mga halimbawa na yan sa ilang mga Kristiyano para po 13 at 14. Tingnan ang nangyari kay John na na-diagnose na may di pangkaraniwang cancer sa edad na 39. Nung una, takot na takot siya. Naisip niya, ang bata-bata ko pa, bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit? 3 taong gulang pa lang ang anak niya noon. Anong nakatulong kay John para malabanan ang negatibong mga damdamin? Kahit sa mga panahong hinang-hina ako, tinitiyak kong regular pa rin naming magagawa ang spiritual na routine ng pamilya namin. Ang sabi niya, dumadalo pa rin kami sa lahat ng pulong at linggo-linggong nagmi-ministeryo at nag-family worship. Sinabi pa ni John, sa simula, matatakot ka talaga at mag-aalala, pero palalakasin ka ni Jehovah. Ipapadama niya sa iyong mahal ka niya. Ganyan ang nangyari sa akin. Sinabi ni Eliza na binanggit kanina, tuwing dadalo ako sa pulong at magi-personal study, napapaalalahanan akong nakikinig sa akin si Jehovah at talagang mahal niya ako. Dahil doon, sumasaya ako. Sinabi naman ni Nolan, isang tagapangasiwa ng Circuito sa Africa, ang nakakatulong sa kanila ng asawa niyang si Dayan. Kahit nasisiraan kami ng loob, hindi namin pinapabayaan ang espiritual na routine namin. Nagiging masaya ulit kami sa tulong ni Jehovah. Lagi naming iniisip na tutulungan niya kami at pagpapalain. Hindi namin alam kung paano, basta ang alam namin, gagawin niya iyon. Sa 13 at 14, paano nakatulong sa ilang tapat na Kristiyano ang magandang espiritual na routine? May ilang halimbawa dyan, pwedeng magbanggit lang ng isa para hindi naman mahaba. Sino nakita ninyo? Sister Nuestro. Nakatulong kay John na labanan yung negatibong damdamin sa kabila ng kanyang mga pinagdadaanan at kahit bata pa siya at hinang-hina, tiniyak na regular niyang rutina sa spiritual na mga gawain ay hindi niya napapabayaan. Yung kanyang pagdalo sa pulong, pagministeryo, family worship, lahat ng ito ay patuloy niyang ginagawa at napupuno ang kanyang kaisipan ng positibong mga kaisipan. Hindi niya namamalanan yung milipos ang panahon at kahit na dumarating pa rin siya, natatakot siya at nag-aalala, nararamdaman niya na lagi siyang mahal na mahal ni Jehovah at yun ang laging nagpapatibay sa kanya na malagpasan lahat ng pinagdadaanan niya. Maraming salamat. Sino pa? Sister Atamosa. Ganon din po si Eliza na naramdaman niya po natin dumadalo po siya dahil palibasa nagpe-personal study siya, malamang handa po siya sa mga pagtitipon. Doon niya nararamdaman na nakikinig sa kanya si Jehovah at nararamdaman niya talagang mahal siya. At maaaring nararanasan din po natin ito kasi baka minsan
pinapanalangin po natin ng isang bagay, tapos maririnig natin na yun po tinatalakay sa bantayan, o kaya maaari na rin po sa public talk. Minsan nakikita po natin kung paano dinidinig ni Jehovah sa hindi natin namamalayang paraan. Maraming salamat. Meron pa. Brother Calso. Kaya yung punto dito, lahat tayo, sabi dito, may sakit ka man. May masipag ka talaga spiritually. Sabi diyan, yung isa kang isa kang elder o ministerial RP or isang dalaga, binata, lahat tayo nakakaranas ng negatibong damdamin. Pero ang makakatulong talaga sa atin, yung mga spiritual na routine. Bahay-bahay tayo, mag-personal study, dumalo sa mga pulong. Iyan talaga ang tutulong sa atin para yung mga negatibong damdamin mabawas-bawasan. Yan. Assurance ba na kapag masigasig, masipag, huwag maging tamad sa spiritual, ay mawawala na yung negatibong damdamin? Sister Atamosa. Hindi nga po, kasi maliwanag naman po sa atin, nakagaya ng mga tinatalakay. Nakatuon po kasi ang pansin natin kay Satanas eh. Kaya hindi niya po lulubayan talaga tayo. At ganun din ang ating personal na mga kahinaan at yung mga personal nating mga nararanasan. Maraming salamat. Brother Francisco. Kaya may mga bagay po talaga na hindi natin kontrolado, kagaya ng pagkakaroon ng negatibong kaisipan. So kung magpo-focus po tayo, mas lalo lang po tayo manghihina. Pero kung pagpupukusan po natin yung kaya natin gawin or mga control natin kagaya ng panatilihin yung magandang ugnayan sa Diyos na Jehovah, sa mga kapatid, pag-aaral at pananalangin. Ito po yung makatulong sa atin na maiwasan yung mga kaisipan na nagbibigay sa atin ng kahinaan. Maraming salamat. Di ba? Pag malungkot ka tapos nagmukmuk ka lalo, pansinin ninyo, lalo kang malulungkot. Lalo kang maiiyak. Kasi feel mo, deprived ka sa mga, sobrang bigat na ng nararamdaman mo. Pero mag-focus ka sa ibang bagay, maaaring ma-divert yung bagay na yun. Brother Nolan Vasquez. Kaya tayo, pinapayuhan din mismo ng Bible na huwag natin na ibukod yung sarili natin. Lagi tayong kasama, lalo higit dito sa mga pagpupulong, kailangan din natin na makisama sa mga kapatid para mawala yung mga negatibong mga kaisipan natin. Maraming salamat. Brother Nestro. Maganda yung kinumento ni Brother Ian kanina. Yun talaga yung formula lang yung maiuwi mo siya sa isang salita, spiritual na rutina. Kasi bago ka naman nagsaksi, may binago ka na rin naman. Tapos yung ibang kapatid sa loob ng kongregasyon, nagbago din naman yun. May mga problema din yun na pinaglalaban ng traits. Pero ang sabi kasi ng governing body, mga 11 years ago, o 10, sabi niya, may mga traits tayo na baka sa bagong kaisa na mawala. Yan ang magandang punto ron. Pero tignan niyo ang kongregasyon, ano maugali meron tayo dito? Para mapagkaisa mo yan. No? May nag-aaway ba ngayon? Masaya tayo kahit may problema. Huwag mo na tignan yun. Kasi pinagkakaisa nga tayo. Kaya pag-focus na lang sa spiritual na rutina. Maraming salamat. Sister Barce. Sa sinabi niyo po, Brad, na maging masigasig, pinagsisikapan ko yan bilang isang regular pioneer. Kaya lang, talagang meron akong istriktong araw para sa paglilingkod sa Diyos na Jehovah, pero sa ngayon hindi ko na magawa dahil sa nagkakaedad na. Yung katawan ko parang sumusuko na. Pero kung nakakaramdam ako ng negatibong kaisipan, talagang nandyan yung regular kong panalangin kay Jehovah. Kaya binibigyan uli ako niya ng lakas. Kaya yung panalangin talaga, napaka-importante. Maraming salamat. Mamaya matatalakay natin in detail pa yan. Para po 15 tayo. Kung hindi nawawala ang negatibong mga kaisipan natin, baka may iba pa tayong kailangan gawin. Halimbawa, kung laging sumasakit ang likod mo, pwedeng makatulong ang paglalakad-lakad araw-araw. Pero baka hindi yun sapat. Para malaman kung bakit sumasakit ang likod mo, baka kailangan mong mag-research at kumonsulta pa nga sa doktor. Sa katulad na paraan, para malabanan natin ang negatibong mga damdamin, baka kailangan din nating mag-research sa Biblia at mga publikasyon natin at makipag-usap pa nga sa isang may gulang na Kristiyano. Pag-isipan ang sumusunod na mga mungkahi. Sa 15, ano pa ang pwede nating gawin para malabanan ang negatibong mga damdamin? Magbigay ng ilustrasyon.
Sister Maglangit. Para ma-overcome nga po natin yung mga negative thoughts natin, hindi lang sapat yung mga basic spiritual habits natin. Kailangan din po natin na mag-research sa Biblia at publications at consult din sa mga mature na mga Kristiyano para matutunan natin kung paano harapin yung mga paulit-ulit na negative feelings natin. Katulad nung illustration dito, parang may back pain tayo pero hindi naman sapat yung maglalakad lang tayo. So kailangan po nating alamin yung mga yung sanhi, mag-research tayo at consult tayo sa doktor. Kaya ganoon din po sa mga negative thoughts, dapat proactive din tayo sa pagharap ng solusyon. Ngayon, maaaring nahihiya tayong lumapit sa iba, nag-self-medicate tayo spiritually. Ano yung nangyari? No. Ayaw nating lumapit sa espesyalista kasi mahal. Ano yung mangyayari? Maaaring madagdagan pa. Brother Calso. Mas lalala kasi kung ikaw ay magsi-self-medicate eh. So, ibig sabihin, kahit ikaw man ay kunyari, may nararamdaman ka ng sakit physically at kung nagsi-self-medicate ka, maaring maging lumala pa yung sakit mo. Kaya sa katulad na paraan, dapat mag-consult din tayo sa mga research natin, magtanong sa mga elders, magbasa. So ito yung isa sa mga spiritual routine na gagawin mo din para gumaling ka. Maraming salamat. Tignan natin yung sabi dito sumusunod na mga mungkahi para mapaglabanan natin ito, makatulong sa atin, 16. Manalangin kay Jehovah na tulungan kang makita kung ano ang kailangan mo. Alam ni Haring David na kilalang kilala siya ni Jehovah. Kaya hiniling niya kay Jehovah na tulungan siyang malaman kung bakit siya nababahala. Pwede mo ring hilingin kay Jehovah na tulungan kang malaman kung bakit nagkakaroon ka ng negatibong mga kaisipan at kung paano mo iyon malalabanan. Pwede mo ring pag-isipan, ano ba ang ipinag-aalala ko? May espesipikong bagay ba na nagiging dahilan para magsimula na naman akong mag-isip ng negatibo? Sa halip na alisin agad ang negatibong mga kaisipan, pinipili ko bang isip-isipin iyon? Basahin natin awit 139, 1-4 at talatang 23 and 24. Sige dun sa ating Bible study, bisita. O Jehovah, sinuri mo ako at kilala mo ako. Alam mo kapag umuupo ako at kapag tumatayo ako. Mula sa malayo ay alam mo ang mga iniisip ko. Pinagmamasdan mo ako kapag naglalakbay ako at kapag humihiga ako. Pamilyar ka sa lahat ng ginagawa ko. Bago pa man lumabas ang salita sa bibig ko, O Jehovah, alam na iyon. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang laman ng puso ko. Suriin mo ako at alamin mo ang mga ikinababahala ko. Tingnan mo kung mayroon akong anumang masamang saloobin. At akayin mo ako sa landas ng walang hanggan. Maraming salamat sa malinaw na pagbasa. Pwede na mag-i-estudyante, no? Kaya kita natin yung emosyon ni Haring David, pansinin ninyo, habang binabasa yung mga talatang yun yung narinig natin. Ano ang pwede mong gawin para malaman kung bakit ka nagkakaroon ng negatibong mga kaisipan? Sister Centillas. Abby. Katulad po ni Haring David, kilalang kilala din po tayo ni Jehovah. Pwede po tayong manalangin kay Jehovah at hilingin ng tulong niya na makita yung sagot kung bakit ka nagkakaroon ng mga negatibong kaisipan at kung paano po natin ito malalabanan. Maraming salamat. Doon sa teksto, paano niya pinakita yon? Pansinin ninyo. Ganda yung sa 23 Ano sabi niya? Ni Haring David. O sige, ano pang punto matututunan natin ko? Ayaw niya sagot. Sister Shares. Mahusay po kasi yung panalaan talagang determine ni David na i-correct siya ni Jehovah. Naalala ko yung halimbawa ako personally, kapag may negative akong kaisipan sa kapatid, na parang ang sama ng ugali niya, ipinagpipray ko kay Jehovah na i-adjust ako ang i-training para malaman ko kung anong dapat kong gawin. Ayun, pinakita na mas masama pala ugali ko. Kaya parang
Okay. So, kailangan ganito ang i-adjust kong ugali. So, kailangan ko maging mapagpakumbaba, maging makatwiran sa mga kapatid. Kasi kahit ako, pinagtitiisan din ako ni Jehovah. At salamat ako kasi talagang kilalang kilala ako ni Jehovah na katulad ni David. Ayun, no? Sinisi mo yung kapatid mong masama ugali. Pag tingin mong gano'n, may salamin. Oh, nakita mo yung sarili mo. Sister Atamosa. At saka pinakita po dun sa referensya yung salita pong sinisiyasat mo, O Diyos, at alamin mo ang puso ko, suriin mo ako at alamin mo ang kinababahala ko. Pinakita po dito kasi na ang walang limitasyong memorya ni Jehovah po ay di gaya ng computer na basta lang nag-iimbak ng impormasyon. Binanggit po dito talagang interesado si Jehovah sa bawat individual na para bang kahit alam niya na yung sasabihin mo, pinakikinggan ka pa rin niya kahit paulit-ulit mo na yung binanggit. Maraming salamat. Sa Zoom tayo, Sister Dimakali, Tina. Yun nga po, kung minsan, pwede din natin suriin yung sarili natin. Bakit ba ako nag-aalala? At saka, ano nagtitrigger sa akin? Bakit ako nagkakaroon ng negatibong kaisipan? Kaya sa halip daw po na alisin yung negatibong kaisipan, sinasabi nga dito na pwede natin itanong na pinipili ko bang isip-isipin yun? Kasi kung negatibo na po iniisip mo, tapos patuloy pa rin na nag-ano sa iyo yung mga bagay, nagpa-flashback yung mga bagay na negatibo, patuloy pa rin yun. Kaya hinihiling po talaga yung panalangin, malaking bagay po. Maraming salamat. No? Tingnan natin ano pa yung makakatulong sa atin sa 17. Humanap ng paksang partikular na makakatulong sa iyo. Paminsan-minsan, pwede mong pag-aralan ng isa sa mga katangian ni Jehovah. Halimbawa, naging malaking tulong kay Apostol Pablo ang pagbubulay-bulay sa pantubos at pagpapatawad ni Jehovah. Gaya ni Pablo, pwede mo ring pag-aralan ang mga paksang makakapagpatibay sa iyo. Gamitin ang tulong sa pag-aaral ng mga saksi ni Jehovah, Watchtower Publications Index, o iba pang pantulong sa pag-aaral ng Biblia na available sa wika mo para pag-aralan ng mga paksang gaya ng awa, pagpapatawad at tapat na pag-ibig ng Diyos. Kapag may hinahanap kang mga artikulong makakatulong sa iyo, pwede mong ilista ang mga iyon. Ilagay ang listahang iyon sa lugar na madali mong makita. At kapag nagkakaroon ka ulit ng negatibong mga kaisipan, balikan ang mga iyon. Sikaping sundin ang mga nabasa mo. Maraming salamat. Sa 17, anong mga paksa para sa personal study ang makakatulong para makapag-focus ka sa positibong mga bagay? Brother Panya. Minsan po kasi dahil dun sa negatibong kaisipan dulot ng mga maling desisyong nagawa natin, mga kasalanan, naiya tayong lumapit sa Diyos na Jehovah. Kaya pinasigla tayo ng para po na pag-aralan natin yung tungkol sa katangian ni Jehovah, pangunahin na yung pagpapatawad, yung awa, at tapat na pag-ibig niya sa atin. At lalo nating makikita yun kung pag-aaralan natin yung pantubos ng Jesus. Maraming salamat. Makikita natin. Ano yung pwedeng gawin? Tingnan natin yung larawan. Ano yung ginagawa ng isang kapatid dyan? Sister Hirotani. Ginagawa nga ng kapatid yung pumipili siya ng mga paksa para sa personal study niya na makakatulong sa kanya malabanan yung mga negatibong mga kaisipan. Maraming salamat. Anong gagawin niya doon sa mga artikulong yun? Brother Mata. Yan, meron siyang ginamit ng mga referensya dito. Mayroong Bible, Watchtower Publication Index, meron din notebook. Yan, meron siyang ballpen. Yung ginawa niya ngayon, naglalagay siya ng nota doon sa kanyang Biblia, maaring sa notebook na rin minsan para hindi makalimutan. Yan, tutulong yun sa kanya para mabulay-bulay yung mga paksa na personal niya na pangangailangan ayon sa kanyang kalagayan. Yan, pansinin niyo may physical bookmark siyang nilalagay. Pwede rin natin gawin yan virtually sa ating JW Library app. Brother Nestro. Napakarami talaga nating dapat baguhin sa atin, mga negative sa atin. Pero siyempre, hindi naman matatalakay. Kaya binanggit kanina doon, ano ba yung top doon sa negative na yon? Kasi be specific binanggit kanina At saka mo na nagsunod. Halimbawa, talakay tayo, pagmamataas. Parang ang hirap sa iyo noon. No?
nag-aaral ka ngayon, nandun na yung mga reseta. Ang tanong, napag-aralan mo. Yung kaya yun. O di para mangyari yun, yung mga nireseta doon, gawin mo. At pag medyo nahihirapan, hindi na ikakapit, o di ba sabi doon, ilagay mo lang dyan sa cabinet mo, reminder mo, balikan mo. Yun, tutulong sa'yo yan. Maraming salamat. Tingnan natin yung ginawa ng isang kapatid sa 18. Ginawang study project ni Eliza na binanggit kanina ang karakter sa Biblia na si Job. Sinabi niya, para din akong si Job. Sunod-sunod din ang naging problema niya. Pero kahit hirap na siya, umasa pa rin siya kay Jehovah. Kahit pa nga hindi niya alam kung bakit nangyayari ang mga iyon sa kanya. Sinabi din ni Dayan na binanggit kanina, ginawa naming study project ng asawa ko ang aklat na maging malapit kay Jehovah. Ipinaalala nito sa amin na hinuhubog tayo ni Jehovah gaya ng isang magpapalayok. Sa halip na mag-focus sa mga pagkakamali namin, lagi naming tinatandaan na hinuhubog kami ngayon ni Jehovah para maging mas mabuting tao. Dahil dyan, nagiging mas malapit kami sa Kanya. Anong mga study project ang nakatulong sa ilang Kristiyano? Sister Maglangit. Yan. Lydia. Maraming mga Christians nga po tulad nila Eliza at Dian na nakahanap ng mga personal study projects na nakatulong po sa kanila. Katulad po ni Eliza, nag-study siya tungkol kay Job at natutunan niyang kahit may trials, pwede pa rin manatiling malapit kay Jehovah. Si Dian naman at yung husband niya, gumawa sila ng project gamit yung Draw Close to Jehovah na tumutulong sa kanila para isipin kung paano tayo hinuhubog ni Jehovah katulad ng magpapalayok at mag-focus na ma-improve yung sarili nila sa sarili nilang mga pagkukulang. So yung pinaka-main point po dito, yung study projects, nakakatulong po talaga sa atin na mag-focus sa mga lessons mula sa Biblia at matutulungan po nito yung relationship natin kay Jehovah, lalo na kung napapaharap tayo dun sa mga struggles. Yan. Personalized yung study project, hindi siya parang antibiotic lang na kung ano yung kahinaan mo, biglang tatama na lang doon. Hindi. Kung ano talaga yung specific na sakit mo, doon pinupuntirya ng study project mo. Huling mga para po tayo, magtiwalang tutulungan ka ni Jehovah at gagantimpalaan ka sa hinaharap. 19 at 20. Kahit na may maganda tayong spiritual na routine at angkop sa sitwasyon natin, ang personal study natin, magkakaroon pa rin tayo ng negatibong mga kaisipan at damdamin paminsan-minsan. Baka maramdaman pa rin nating miserable tayo. Pero sa tulong ni Jehovah, mababawasan ang negatibong mga damdaming iyon. At makapagtiwala tayo na mangingibabaw pa rin sa atin ang pagiging masaya at positibo dahil kaibigan natin si Jehovah at alam nating napapasaya natin siya. Maging determinado sana tayo na huwag magpakontrol sa negatibong mga damdamin. Dahil man ito sa mga pagkakamali natin noon, mga problema o mga kahinaan natin. Sa tulong ni Jehovah, mapaglalabanan natin ang negatibong mga damdamin. Makakapagtiwala tayo na sa hinaharap, mawawala na ito. Araw-araw, gigising tayo na wala nang anumang inaalala at masaya tayong maglilingkod sa mapagmahal nating Diyos, si Jehovah. Maraming salamat, Brother De Los Angeles, sa pagtulong sa amin sa pagbabasa. Sa 19, ano ang makatwirang asahan natin? Sister Atamosa. Na kagaya po ni Eliza at saka ni Dayan, na talagang kahit ginagawa po natin yung makakatulong sa atin, hindi ito overnight po na masusolusyonan, kundi lalabas pa rin po yung mga negatibong damdamin at baka mas ma-feel pa nga po natin na talagang miserable po tayong tao. Kaya sabi po rito, para maiwasan po iyon, lagi po nating isa-isip na mahalaga talaga tayo kay Jehovah. Nilalaan niya pa rin yung maraming pantulong para makapagtiwala po na mahal niya tayo at magiging masaya tayo kapag inisip natin kaibigan po natin si Jehovah. Marami pong salamat. Ano ang determinado mong gawin? Sa 20. Sister Maglangit. Determinado tayo na huwag magpakontrol dun sa mga negatibong mga damdamin. Kundi napaglalabanan natin ito sa tulong ng Diyos na Jehovah.
Maraming salamat. Mga repasong tanong mga kapatid, ano ang posibleng mga dahilan kung bakit nararamdaman ni Pablo na miserable siya? Sister Barce, ilang mga punto dyan. Ang dahilan po ay ang mga nagawa niyang di magandang pang-uugali. Mamumusong, manguusig at walang galang siya. Lalo na noong sinang-ayunan at tinitingnan pa nga niya si Esteban habang pinagbabato ito. Pero sa bandang huli, ang lahat ng masamang pang-uugaling ito, pinagsisihan niya at binago niya ang takbo ng buhay niya, napagtagumpayan niya ito. Maaaring may tinik sa laman din, no? Mga kahinaan, ilan sa mga punto yon. Paano nakapanatiling masaya si Pablo sa paglilingkod kay Jehovah kahit may negatibo siyang mga damdamin? Anong ginawa ni Pablo? Okay, Sister Maglangit. Yung pong pantubos, nakatulong kay Pablo, itinuring niya itong personal na regalo sa kanya ni Jehovah. Kaya sigurado siya na pinatawad na siya at patuloy na patatawarin sa pamagitan ni Jesucristo. Maraming salamat. Maging yung mga kapatid nakatulong din sa kanya para pasiyahin siya. Paano natin malalabanan ang negatibong mga damdamin? Sister Daulong. Para malabanan natin yung mga negatibong damdamin natin, wag nating kimkimin o mag-indulge sa pag-iisip ng negative thoughts. Bagamat magkaroon tayo ng diversion kung paano paglalabanan yun. Pero yung pinaka-best diversion is yung paglalaan ng Diyos ni Jehovah. Yung pag-ulong, mga kapatid, pananalangin, at yung mga matatanda, at personal study. Dahil kilala tayo ng Diyos ni Jehovah, ito yung mga paglalaan niya dahil ito yung mga kailangan natin. Maraming salamat. Nakatulong sa maraming kapatid yung study project para mapagtagumpayan yun. Oo mga kapatid, malalabanan mo ang negatibong damdamin. Pero hindi ito overnight. Maaaring si Pablo hanggang sa mamatay siya, may negatibong damdamin pa rin siya. Pero nakatulong sa kanya yung mga napag-aralan natin para makapagpatuloy na maglingkuran ng tapat kay Jehovah hanggang sa dulo. Yun naman yung goal natin eh. Makapaglingkuran ng tapat hanggang sa it's either makatawid sa paraiso o mamatay ng tapat. Yun naman ang goal natin. Kaya matutularan natin si Pablo kung ikakapit natin yung mga napag-aralan natin sa umagang ito. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Sarahan natin ang ating pagpupulong sa pag-awit. Angkop na awitin, lumakad ng tapat, hango sa awit kabanatang 26. At pagkatapos ay pangungunahan tayo ni Brother Panya para sa pansarang panalangin.